Dominant Protector. Credit to the author. 4,261-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tila nahawa ang karamihan sa pagiging mahinahon ni Bubay. Tumango sila at hindi na tulad ng dati. Kung gayon, ano ang susunod na gagawin natin? Tanong ni Denver. Natural, I'll continue forward. Nakarating na ako dito at nasa harapan ko na ang baby ginseng. I can't let such a small obstacle ruin my efforts. Walang pakialam na sabi ni Bubay. Ngunit napakakapal ng hamog at walang maliliit na daanan. Hindi natin alam kung ano ang nasa harapan natin. Hindi napigilan ni Felix na magtanong ng may kaba. Tumango si Denver at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Nasubukan na ito ni Terence noon at kakaiba ang lugar na ito. Hindi lang masyadong makapal ang hamog, hindi gaanong makita ng kanyang mga mata, ngunit maging ang kanyang espiritu ay hindi maramdaman ang sitwasyon sa kanyang harapan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang isang tao ay hindi nakakakita sa pamamagitan ng kanilang mga mata, ang isa ay maaari pa ring makadama gamit ang kanilang mga banal na pandama. Kung kahit na ang kanilang mga banal na pandama ay naharang, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay na hindi kapanipaniwala sa lugar na ito. Marahil ay mayroong ilang uri ng array, o marahil ang lugar na ito ay natural na ganito. Halimbawa, ang magnetic field ay magulo at maaari ring makaapekto sa pangunawa ng banal na kahulugan. Kahit alin man ito, ipinakita nito na ang lugar na ito ay hindi basta-basta at hindi madaling pasukin. Bagaman hindi natin lubusang ma-explore ang sitwasyon sa harap natin, pamilyar na tayo sa kapaligiran pagkatapos ng mahabang paglalakad. Hindi na kailangang mag-alala. Inaliw ni Bubay ang lahat, sa amin, ang pinakamalaking banta sa kagubatan ng Laughing ay walang iba kundi ang mga espiritong hayop. Gayunpaman, ito ang libingan ng mga espiritong hayop. Maliban sa mga espiritong hayop na malapit ng mamatay, walang ibang espiritong hayop ang darating sa lugar na ito. Kung hindi, nakasalubong namin sila sa daan. Ano sa palagay mo? May sense ang sinabi ni Kuya Charlton. Sunod-sunod na tumango si Denver at ang iba pa. Sa lugar na ito, walang buhay na espiritong hayop maliban sa mga kakaiba at kasuklam-suklam na mga bagay na iyon. Bukod dito, walang miasma sa ngayon, kaya natural na walang banta sa lahat. Sa daan, unti-unting naipon ang tiwala ng lahat kay Bubay hanggang sa halos mabulag na sila. Ang kanyang mga salita ay masasabing hindi mapag-aalinlanganan, at ang kanyang sinabi ay talagang makatwiran at kapanipaniwala. Sa makatuwid, kahit na hindi natin nakikita ang sitwasyon sa ating harapan, hindi natin kailangang takutin ang ating sarili. Basta tayo ay maingat, hindi tayo mabibigo sa huling hakbang. Nagpatuloy si Bubay na nagpapaliwanag ng may kalmadong ekspresyon, nakaranas na ako ng ganitong sitwasyon noon sa ibang lugar, ngunit hindi ko makita ng malinaw ang daan at hindi ko man lang ito maramdaman ang aking banal na sentido. Gayunpaman, pagkatapos subukan ito sa dulo, talagang walang panganib. Parang multo lang na humahampas sa pader. Ghostly labyrinth. Nagkatinginan ng lahat, maging si Terence ay nagulat. Ito ay isang karaniwang kasabihan sa mundo ng mga practitioner, at sa huli, ito ay walang iba kundi isang natural na labyrinth o isang forma sayon. Ngunit kahit alin man iyon, wala talagang panganib. Pinaikot-ikot lang nito ang mga tao dahil hindi nila mahanap ang labasan, at ito ay purong pumatay ng oras. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang mga salita ni Bubay, ang lahat ay agad na gumaan. Gayunpaman, bagamat lahat sila ay gumaan, hindi pa rin sila ng ahas na sumulong ng padalos-dalos. Nagkatinginan sila, at walang gustong manguna. Kahit na walang dapat ikatakot, paano kung ang nasa harapan nila ay hindi? Baka may death trap. Matapos ang ilang sandali ng pagkapatas, sa wakas ay nahulog ang mga mata ng lahat kay Bubay. Ang ibig sabihin ay halata. Si Bubay ay naging pinuno sa lahat ng panahon. Sa pagkakataong ito, dapat natural na siya ang mangguna. Kung tutuusin, siya ang pinuno. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, walang intensyon si Bubay na manguna. Lumingalinga siya sa lahat at sinabi sa malalim na boses, paikot-ikot lang na parang multo na humahampas sa pader, walang dapat ikatakot.
Paano ito? Lahat kayo ay pumila, si Tauzi ang mangguna, at ako ang hahawak sa likuran, paano iyon? Ito. Biglang nag-alinlangan si Denver. Siyempre hindi naman kailangan pangunahan ng iba pero malas niya. Kumaibot ang gilid ng bibig niya at sinabing, Kuya Charlton, hindi naman sa ayaw ko, pero hindi ko alam ang daan. Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na ito at hindi ako pamilyar sa mapa ng iyong pamilya. Kahit sundan ko ang mapa, madaling mawala, not to mention na hindi ko man lang makita ang daan sa harap. That's fine. I'll hold the line at the back and give you directions anytime. This way, you won't make any mistake. Siguradong sabi ni Bubay. Then, okay. Sa puntong ito, hindi na makatanggi si Denver, kaya kinailangan niyang maghanda at manguna sa paglalakad. Ang grupo ay bumuo ng isang linya na may Denver sa ulo at si Felix ay sumusunod na malapit sa kanyang likuran. Mahigpit na sumunod sina Terence at Minerva, at sa wakas, sina Hannah at Bubay, na siyang namamahala sa paghawak ng linya. Si Denver ay napakaingat. Nanginginig siya sa takot na parang naglalakad sa manipis na yelo sa bawat hakbang niya. Natatakot siyang mahulog siya sa isang nakamamatay na bitag. Gayunpaman, ang Bubay ay magbibigay ng mga order pagkatapos ng bawat ilang hakbang. Kaya, ang grupo ay lumakad sa hamog para sa oras na kinakailangan para sa isang insenso na masunog ng hindi nakakaranas ng anumang aksidente o panganib. Lumingon si Terence upang tumingin sa paligid, isang hakbang na lang ang layo nila, ngunit napakakapal ng ulap na malabo ang kanilang mga figure ay malinaw kung gaano kakilakilabot ang visibility. Gayunpaman, mas nalilito si Terence tungkol sa plano ni Bubay. Alam ng lahat na sa ganitong sitwasyon, siya ang pinakaangkop na tahakin ang unang ruta. Hindi lamang dahil siya ang pinakapamilyar sa mapa ng ruta, hindi madaling mawala, kundi dahil siya ay isang late Jedi stage master, ang pinakamakapangyarihan sa grupo. Totoong kailangan nila ng makapangyarihang tao na humawak ng linya sa likod, ngunit sa panganib at hamon, halatang mas delikado ang taong naglalakad sa harapan. Kung may anumang panganib, mas mabilis siyang makakasagot. Sa katalinuhan ni Bubay, walang paraan na hindi niya ito mauunawaan, ngunit kailangan pa rin niyang manatili sa likuran para hawakan ang linya. Naisip ito ni Terence at nakaisip lamang ng dalawang posibilidad. Either he felt na delikado ang lugar na ito, kaya hinayaan niyang maglakad sa unahan si Denver at ang iba pa, sa tamang panahon para maging cannon fodder, para kahit may aksidente, makatakas siya sa takdang oras, o may iba siyang intensyon, ngunit walang nakakaalam kung anong klaseng masamang intensyon ang mayroon siya. Malabo ang liwanag ng buwan, at isang hakbang na lang ang layo ng visibility mula sa makapal na ulap. Mayroon ding hindi kilalang pag-iral na bahagyang nakikita sa fog, tulad ng isang will-o-the-wisp, ngunit mas katulad din ng isang makamulto na anino. Ito ay bumuo ng isang lubhang kakaiba at masamang larawan. Ang lahat ay hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas habang nakikinig sa mga tagubilin ni Bubay. Kaya lang, isa-isa silang pumila sa hamog at umaban. Kung ito ay isang ordinaryong tao na nakikita ang mga makamulto na anino sa paligid nila paminsan-minsan, ang kanilang mga puso ay malamang nalalabas sa kanilang mga dibdib. Sa kabutihang palad, lahat ay isang master ng Jedi stage, kaya ang kanilang mga isip ay mas matigas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang ilang kaba at takot ay hindi maiiwasan, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanilang mga galaw. 4,262 Sa kanilang mga mata, walang dapat ikatakot kahit may mga multo at halimaw ng mga alamat. Ang mga multo ay isang anyo lamang ng primordial spirit. Gaano man sila kalakas, malayo sila sa pagiging kasing lakas ng mga magsasaka. Lahat ay nagyaya sa kanilang sarili sa ganitong paraan. Pagkatapos maglakad ng buong oras ng insenso, talagang walang aksidente. Hindi na nila napigil ang maging mas magaan, at ang kanilang mga hakbang ay hindi na mahiyain gaya ng dati. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Terence na may mali. Nagsimulang magpadala ng mahinang babala si Jade. Tumalon ang puso niya. May mali. Minerva. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Terence ang kamay ni Minerva at sabay na tumalikod. Napagtanto niya na maliban kay Minerva, na hawak niya, ang iba ay nawala. Dati, kahit gaano kakapal ang hamog ay malabong anino lang ang nakikita nila dahil isa o dalawang hakbang lang ang layo nila sa isa't isa.
Pero ngayon, wala man lang silang makitang anino. Si Denver at Felix, na naglalakad sa unahan, at sina Bubay at Hana, na naglalakad sa likuran, ay nawala sa isang iglap. May problema talaga. Nagulat si Terence, ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na hawak niya si Minerva. Kung hindi, maaaring nawala si Minerva kasama niya. Ano? Ano ang nangyayari dito? Bakit nawawala ang iba? Minerva sa wakas ay natanto na may mali. Hindi maiwasang manginig ang boses niya. Kung tutuusin, babae siya. Palibhasa'y nasa kakaibang kapaligiran, kinakabahan pa rin siya. Huwag kang padalos-dalos. Obserbahan muna natin ang sitwasyon. Hininaan ni Terence ang kanyang boses at tumingin sa paligid, sinusubukang gamitin ang kanyang spirit sense para maramdaman ang lugar. Ito ay katulad ng dati ang kanyang sinubukan at nasubak na espiritu ay hindi gumanti. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang nagmula sa likuran. Si Bubay iyon. Ito ang Ghost Fog Formation. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Lahat, bilasan mo at singilin ang unahan. Hanggat patuloy tayong nag-charge forward, makakapasa tayo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ilang mga swooshing sound ang maririnig. Malinaw na may nagmamadaling sumugod. Walang kamalay-malay na gustong sumugod si Minerva, ngunit hinaila siya pabalik ni Terence bago pa man siya makahakbang. Minerva, huminahon ka. Sabi ni Terence sa mahinang boses. Bagamat hindi malakas ang tunog, ito ay parang isang tambol sa gabi at isang kampana sa umaga, na direktang tumatama sa puso ni Minerva. Biglang nanginig ang katawan niya, tapos bigla siyang nagising na may gulat sa mukha. Ano? Anong nangyari sa akin ngayon lang? Hindi napigilan ni Minerva na manginig sa takot. Ang boses ni Bubay ay tila may kakaibang mahika na nagpawala sa kanyang isip, kaya naman hindi niya sinasadyang sinunod ang utos nito. Kung hindi siya hinaila ni Terence pabalik sa oras, hindi niya malalaman kung saan siya tatakbo. Kanina ka lang siguro Witch. Kakaiba talaga si Bubay. Maingat na sabi ni Terence habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ngayon lang niya naintindihan sa wakas ang intensyon ni Bubay. Sa buong daan, lahat ay sumunod sa kanya at bumuo ng sapat na pagtitiwala. Kasabay nito, hindi nila namamalayan ang kanilang pagbabantay at nagsimulang sundin ang kanyang mga utos ng walang taros. Ito ay totoo lalo na pagkatapos nilang pumasok sa fog. Sinunod nila ang mga tagubili ni Bubay sa halos bawat hakbang na kanilang ginawa, na lalong nagpalakas sa hindi malay na ugali na ito. Bilang karagdagan, ang boses ng taong ito ay gumamit ng hindi kilalang pamamaraan, na malinaw na may epekto ng pagkalito sa isipan ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi sinasadya ng lahat na sinunod ang kanyang mga tagubilin. Ito ay isang bitag na na-set up mula pa sa simula. Mula sa sandaling pumayag silang sumali sa grupo, ang lahat ay nahulog na sa hypnotizing rhythm ni Bubay. Napaka-scheming talaga ni Bubay. Sa kabutihang palad, si Terence ay may hinala sa simula pa lamang at binigyang pansin ang lahat ng uri ng hinala, kaya hindi siya kumuha ng pain tulad ng iba. Isa pa, malakas ang loob niya, paano siya makulam ng mga ordinaryong tao. Bagamat narinig ni Terence na may mali, hindi niya malinaw na makita ang sitwasyon sa lugar na ito. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa iba at tanging si Minerva lang ang iniisip niya. Luluhin ang isipan. Hindi katakataka na hindi ko makontrol ang aking katawan ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Terence, nagulat si Minerva. Kasabay nito, lihim siyang natutuwa na nasa tabi niya si Terence. Ano ang dapat nating gawin ngayon? I can't see the situation clearly, so I can only bide my time and stay here for a while. Sabi ni Terence habang sinusubukan niyang makinig sa kanilang paligid. Sa sitwasyong ito, ang kanyang mga mata at banal na kahulugan ay walang silbi. Tanging ang kanyang mga tainga ay bahagyang mas mahusay. Kung may gumagalaw man sa paligid niya, nakakarinig man lang siya ng ilang tunog. Oo. Tumango si Minerva na may matagal na takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Terence at, tulad ni Terence, ay nagbabantay sa lahat ng nasa paligid nila. Tahimik na naghintay ang dalawa, ngunit walang gumagalaw sa kanilang paligid. Para kay Terence, kahit anong pakulo ni Bubay, sina Denver at Felix ay true blue mid-stage golden core cultivator pa rin.
Kahit na nahulog sila sa isang uri ng panlilinlang, dapat pa ring magkaroon ng ilang puwang para sa pakikibaka. Hindi naman sila basta-basta papatayin, di ba? Siyempre, kung ang isa ay mag-iisip tungkol dito sa isang matinding paraan, si Bubay ay hindi mag-iiwan ng anumang silid para sa kanila upang ibalik ang mga bagay dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi imposibleng mawala si Denver at ang iba pa ng walang bakas. Gayunpaman, ang problema ay si Bubay ay gumugol ng labis na pagsisikap upang dalhin ang mga taong ito na walang kinalaman sa kanya sa lugar na ito at pagkatapos ay pinatay sila. Ano ang layunin nito? Hindi pa ito maisip ni Terence, ngunit pakiramdam niya ay may kinalaman ito sa baby ginseng. Kung tutuusin, hindi mapeke ang pabango ng baby ginseng, ngunit hindi niya masabi kung ano ang koneksyon. Malayo na ba ang narating nila? Oh! Hinawakan ni Minerva ang kamay ni Terence ng mahigpit at hindi nang ahas na magpatuloy. Hanggang ngayon, nakikita pa rin niya ang mga multo na kumikislap sa paligid niya. Kung walang nangyari kay Denver at sa iba pa, tiyak na makakagawa si Bubay ng isang kontrahan kapag nalaman niyang hindi siya sinundan ng mga ito. Hindi man siya bumalik para personal na hanapin ang mga ito, nag-iisip siya ng mga paraan upang magpadala ng signal o kung ano paman. Gayunpaman, wala man lang gumagalaw sa harap nila. Kung tama si Terence at si Bubay ay may lihim na motibo, malamang napatay na si Denver at ang iba pa. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Minerva na maramdamang tumayo ang kanyang balahibo. Kung hindi lang siya hinayla ni Terence pabalik, tiyak na nadala na siya dito. I don't know. Sa ngayon, one step at a time lang tayo. Sabi ni Terence sa mahinang boses. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, kaya maaari na lamang niyang maghintay at makita. 4,263. Mayroong lahat ng uri ng hindi kilalang mga bagay sa paligid niya, at lahat ng mga ito ay maaaring nagbabanta sa buhay. Ang tanging bagay na nakapagpaginhawa kay Terence ay hindi na siya inalerto ni Jade. Sa tabi ni Bubay, may isang bagay siya na sigurado ligtas siya sa ngayon. Ngunit ang pansamantalang kaligtasan ay hindi nangangahulugan ng permanenteng kaligtasan. Ayaw ni Terence na manatili sa iisang lugar ng masyadong matagal, ngunit gusto rin niya malaman kung ano ang ginagawa ni Bubay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Minerva at maingat na naglakad. Nakakailang hakbang pa lang siya nang magsimulang magpadala ulit sa kanya ng signal si Jade habang lumayo siya, mas lumalakas ang mga signal. Sigurado na ngayon si Terence na hindi normal ang lugar na ito, at may 100% na posibilidad na may mangyayari sa unahan. Matapos maunawaan ito, huminto si Terence sa pagsulong at huminto muli kasama si Minerva. Hindi tayo aalis. Nagulat si Minerva kay Terence. Tama, hindi tayo aalis. Tumango si Terence. Hindi siya tanga. Alam niyang may dragon's pool o tiger's den sa harapan niya, pero dinala pa rin niya si Minerva. Iyon ay hindi daring, iyon ay tanga. Pagkatapos, kami. Tumingin si Minerva sa fog sa kanilang paligid at sa mga makamulto na figure na lumilipis paminsan-minsan. Hindi niya maiwasang paliitin ang leeg. Ayos lang. Dito na lang tayo mananatili. Walang panganib. Nakangiting comfortable si Terence na nanatili kung saan siya nakatalaga na mag-iingat siya, at maaaring bigyan siya ng babala ni Jade ng maaga. Walang dapat ikatakot. Sige, sabi niya. Masunuring tumango si Minerva. Kahit kinakabahan pa rin siya, gagawin niya ang sinabi ni Terence. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, nagsimula ng magliwanag ang langit, na nagpapahiwatig na isang buong gabi na ang lumipas. Gayunpaman, hindi nawala ang hamog dahil dito. Kung ikukumpara sa gabi, ang visibility ay bahagyang mas mahusay, ngunit ito ay napakalimitado. Sa pagtataka ni Terence, siya at si Minerva ay naghintay dito ng isang buong gabi, ngunit hindi sila nakatagpo ng anumang sitwasyon o panganib. Gayunpaman, walang balita mula sa mga taong iyon. Si Bubay at Denver ay tila talagang nawala sa hangin. Nababagabag si Terence, ngunit hindi siya nataranta. Bilang isang assassin, ang pasensya ay isang bagay na hindi siya nagkukulang. Si Minerva, na kasama niya, ay medyo natakot sa kakaiba at masamang kapaligiran sa paligid niya dahil sa kanyang pagkababae. Gayunpaman, gumagawa siya ng mga pagsubok na misyon sa nakalipas na ilang taon, kaya natural na first class ang kanyang pasensya.
Naghintay silang dalawa sa buong gabi, ngunit hindi sila nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkainip. Pagkatapos ng 3 hanggang 4 na oras, tanghali na siguro. Terence, aalis na lang ba tayo? Tumingin si Minerva kay Terence nang may dilat na mga mata. Hindi naman sa naubos na ang pasensya niya, pero sadyang nakakatakot ang lugar na ito, lalo na kapag nakakakita siya ng mga anino ng multo paminsan-minsan, ngunit hindi niya moari kung ano iyon. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalong namamanhid ang kanyang anit at ang kanyang puso ay nasa gulat. Maghintay pa tayo ng kaunti, pag-aaliw ni Terence kay Minerva habang hinihila siya sa kanyang mga bisig. Ngayon na ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, ang pagtalikod at pag-alis ay talagang ang pinakaligtas na paraan. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang mapa na ibinigay sa kanila ni Bubay, at napunta na nila ang ruta minsan. Hindi dapat maging problema ang bumalik sa paraan ng kanilang pagdating. Ngunit ayaw ni Terence na sumuko ng ganoon lang. Ayos lang sana kung hindi niya naamoy ang pabango ng baby ginseng, pero sigurado siyang may baby ginseng sa paligid. Walang handang tumalikod at umalis dahil sa hindi malamang pagbabanta. Kahit na matagumpay silang nakatakas, siguradong pagsisisihan nila ito. Imbes na pagsisihan, baka maghintay pa siya. Siyempre, kahit na ayaw niyang umalis ng ganoon lang, hindi kukunin ni Terence si Minerva para ipagsapalaran ito. Alam pa rin niya ang gagawin. Oh! Hindi na nagsalita pa si Minerva at tahimik na naghintay habang nakasandal kay Terence. Sa isang kisap mata, isa pang 10 hanggang 10 oras ang lumipas. Madilim na naman ang langit, madilim at nakakatakot ang paligid. Si Terence ay wala pa ring narinig mula sa kanila. Walang balita mula sa mga taong nasa harapan nila. Maging si Terence, na tiwala sa una, ay nagsisimula ng maghinala. Hindi kaya nasa harapan talaga ang ghost fog formation na binanggit ni Bubay. Bagamat talagang may panganib, ayos lang basta sumugod sila. Para naman kay Bubay at Denver, maaaring umalis sila sa ibang ruta pagkatapos makuha ang baby ginseng. Ang isip ni Terence ay puno ng mga tandang pananong, at nawalan siya ng tiwala sa kanyang orihinal na paghatol. Naramdaman pa niya na kapag nagpatuloy siya sa paghihintay dito, baka wala na siyang makuha sa loob ng ilang araw. Bagamat ito ay ligtas sa ngayon, kung lumipas ang panahon, sino ang nakakaalam kung ano ang lalabas sa lugar na ito? Naghintay na sila ng 1 araw at 1 gabi. Kung patuloy silang maghintay, malamang na walang kabuluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Terence na ibalik muna si Minerva. Gayunpaman, nang kakausapin pa sana niya si Minerva, bigla niyang narinig ang magulong yabag at mabigat na paghinga hindi kalayuan sa hamog. Tumikip ang puso ni Terence at Minerva. Nagkatinginan ng dalawa at mabilis na pinakilos ang chi sa kanilang mga katawan. Buong alerto sila habang sinusubukang madama ang sitwasyon sa hinaharap. Sa makapal na ulap, sa hindi kalayuan, lumitaw ang isang malabong figure. Sabay na nagulat sina Terence at Minerva. Ito ay isang magaspang na balangkas, ngunit sinusundan nila ang taong ito sa mga araw na ito. Ang taong nasa fog ay si Bubay, na nawala ng buong araw at gabi. Sa sandaling ito, si Bubay ay galit na tumatakbo patungo sa direksyon ni Terence na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Parang may humahabol sa kanya. Isa siyang late-stage Golden Core Master, ngunit hinahabol siya hanggang sa puntong nagkagulo ang kanyang mga hakbang. Kahit na hindi nila makita ng malinaw ang kanyang mukha, malinaw na nararamdaman ni Terence at Minerva ang kanyang gulat sa sandaling ito. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung sino ang nasa likod ni Bubay. Parang hindi peke si Bubay. Sa paghusga sa kanyang aura, hindi siya isang mahina kahit na sa mga nahuling eksperto sa yugto ng Jeda ng parehong antas. Upang magawa siyang mapahiya ng husto, maaaring siya ay isang makapangyarihang pag-iral ng Yuanying stage. Tulalo pa rin sina Terence nang marinig nila si Bubay na hindi makapaniwalang bumulong sa sarili habang baliw na tumakas, phew. Hindi dapat ganoon ang kaso. Hanggat ang mga Golden Core ng 5 Jiedan stage expert ay ginamit bilang mga sakripisyo, ang ginseng na ito ay hindi na magkakaroon ng anumang offensive power. Ito ang sinabi ni Lolo ng personal ang mga Diablo, kapag ako ay dapat na makontrol ang mga Diablo. Naakit na sila.
Bakit sila pa? Ga! Ang boses ay biglang huminto sa sobrang matinis na sigaw. Kasunod nito, ang figure ay napalapit ng palapit kina Terence at Terence ay inatake ng ilang uri ng malakas na puwersa at naging madugong ambon na may putok. 4,264. Si Bubay, isang mapanlinlang na late-stage golden core cultivator, ay pinatay sa harap mismo nina Terence at Terence. Nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito, hindi napigilan ni Terence na mamangha. Si Minerva, na nasa tabi niya, ay mas natakot sa sobrang madugong eksenang ito at sumigaw ng malakas. Sa pagkakataong ito, biglang nagising si Terence, ngunit huli na ang lahat. Naakit ng sigaw ni Minerva ang bagay na humahabol kay Bubay. Mabilis na hinarang ni Terence si Minerva sa likod niya. Ang hindi kilalang pag-iral sa kanilang harapan ay nagdadala ng hindi maipaliwanag ngunit napakalakas na aura na dumaloy patungo sa dalawa sa napakabilis na bilis. Maging ang nakapalibot na mga patong ng hamog ay tila nagbukas ng landas para dito. Namilog ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa nilalang nakikita niya kung ano ang hitsura nito ngayong nasa loob ng 100 talampakan ang layo nito sa kanya. Ito ay isang gintong bagay na parang tao. Maging si Terence ay hindi na napigilan ano ba itong bagay na ito. Ang isang taong kayang pumatay kay Bubay ng ganoon kadali ay tiyak na isang makapangyarihang halimaw kahit gaano pa niya ito iniisip. Naisip pa nga ni Terence na ito ay isang makapangyarihang orihinal na infant stage spirit beast, ngunit ang isang ito ay isang maliit na gintong lalaki lamang. Parang hindi naman ito malakas. Minerva, bugbugin mo siya. Bagamat siya ay naghihinala, si Terence ay hindi nang ahas na magantala. Agad niyang hinayaan si Minerva na makipagtulungan at buong lakas na gumamit ng wildfire na 8 trigrams bomb. Kung hindi siya natuto sa karanasan ni Bubay, baka mawalan talaga siya ng bantay. Ngayong nasa harapan na niya ang madugong trahedya, pagod na siyang mabuhay kung minamaliit pa niya ang gintong figure na ito. Dagdag pa, ang gininto ang maliit na taong ito ay lumalapit sa kanya ng may napakalaking momentum, at maging ang makapal na ulap ay nag-alis ng landas para sa kanya saan man siya pumunta. Kung hindi niya makita iyon, walang paraan na mabubuhay pa si Terence hanggang ngayon. Boom! Matapos ang napakahabang panahon na masanay sa isa't isa, ang pagtutulungan nina Terence at Minerva ay tahimik na. Sa isang iglap, dalawang palad ng nagngangalit na apoy na 8 trigrams bomb ang sabay na tumama sa katawan ng Golden Little Person. Ang Golden Midgets ay hindi na nagkaroon ng oras para umatake bago sila pinalipad ni Terence at Minerva. Bumagsak sila sa lupa ilang daang talampakan ng layo at kumaibot ng ilang beses bago tuluyang huminto. Gayunpaman, hindi pinabayaan nina Terence at Minerva ang kanilang pagbabantay dahil lamang dito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay isang makapangyarihang pag-iral na maaaring pumatay kay Bubay. Sa lakas ng mabangis na apoy ng dalawa na 8 trigrams bombs, maaari nilang masugitan ito ng husto, ngunit maaaring hindi nila ito mapatay sa isang suntok. Paano kung peke nito ang pagkamatay nito? Tiningnan ni Terence si Minerva, at tumango si Minerva bilang pag-unawa. Sabay silang dalawa na nagbabantay habang papalapit sa Golden Midget ng hakbang-hakbang. Sa proseso, ang labis na ikinagulat ng dalawa ay ang makapal na fog sa kanilang paligid ay unti-unti nang nagiging manipis. Ang kakayahang makita ay mas mahusay, at ang kanilang mga banal na pandama ay nagsisimula ring bumalik sa normal. Ang hamog ay unti-unting nawawala. Lalong nagulat si Terence na isip niya na ang Golden Man ay may kinalaman sa ambon, at parang iyon ang nangyari. Upang makontrol ang gayong nakakabagabag na ambon, sino nga ba ang gininto ang maliit na taong ito? Maingat na naglakad sina Terence at nalaman na patay na nga ang Golden Midget. Hindi na ito makagalaw, ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, gumalaw ang katawan ng Golden Midget. Sabay na tumalon sina Terence at Minerva at subconsciously gustong sundan ng wildfire na 8 trigrams bomb, ngunit agad silang natulala nang makita nila ang mga pagbabago sa golden figure. Ito ba ang maalamat na demonyo? Matagal na natigilan si Minerva bago niya mahinang pinisil ang isang pangungusap.
Maliban sa isang demonyo, wala talaga siyang maisip na ibang salita para ilarawan ang eksenang nasa harapan niya. Hindi rin alam ni Terence kung ano ang sasabihin ang bangkay ng Golden Midget ay nanlambot at na-deform sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ito ay hindi isang peking kamatayan, at hindi rin isang bangkay na muling nabuhay. Bigla na lang itong nagbago ng anyo. Ito ay isang mini-size na gininto ang maliit na tao noon, ngunit bigla na lamang, hindi na ito mukhang tao. Ang mga kamay at paa nito ay naging mga ugat, at ang ulo at katawan nito ay hindi nagmumukhang tao. Pagkatapos ng kamatayan, ipapakita nila ang kanilang orihinal na anyo. Mula sa puntong ito lamang, sila ay talagang katulad ng mga demonyo sa mga alamat ng mga ordinaryong tao. Sinasabi na kapag ang isang espiritong hayop ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari itong mag-transform sa isang anyo ng tao. Hindi ba ganoon ang nangyari? Sandaling nagkatinginan ang dalawa. Si Minerva ay hindi na nang-ahas na tingnan ang mga kakaibang bagay na ito, ngunit pagkatapos natitigan ito ni Terence ng ilang sandali, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at mabilis niya itong kinuha. Napatalon si Minerva sa gulat at mabilis na umatras ng 2 hakbang, ngunit hinayla siya ni Terence pabalik. Huwag kang matakot, Minerva. Marami na tayong napala sa pagkakataong ito. Halika at tingnan mo. Tiningnan ni Terence ang bagay na nasa kanyang kamay, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Gain. Saglit na natigilan si Minerva bago siya naglakas loob na tingnan muli ang bagay na iyon. Matapos tingnang mabuti, bigla siyang may naisip at hindi niya maiwasang magulat at maghinala, sinasabi mo. Tama, ito ang punteriya ng ating paglalakbay, ang sanggol na ginseng. Tuwang-tuwang sabi ni Terence. Sa katunayan, mula nang lumitaw ang golden figure, naghinala na siya dahil ang kakaibang halimuyak ng sanggol na ginseng ay malinaw na naging mas mayaman kaysa dati. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa lakas ng golden figure at sa mga pagbabago sa nakapaligid na fog, kaya't wala siyang oras upang pag-isipang mabuti ang puntong ito. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay ang baby ginseng pala. Ang bagay na ito. Ito ba talaga ang baby ginseng? Ang unang reaksyon ni Minerva ay hindi nakakagulat. Sa halip, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang nakaraang kaalaman at imahinasyon, mayroon lamang isang paraan para umiral ang mga espiritual na damo at iba pang likas na kayamanan, at iyon ay ang paglaki mula sa lupa. Gayunpaman, kahit na ang bagay na ito sa kanyang harapan ay mukhang isang damong espiritu, noong ito ay nabubuhay pa, hindi lamang ito nakakatakbo at nakakalundag, maaari pa nitong pilitin ang isang yumaong Golden Core expert na tulad ni Bubay sa isang malungkot na estado at madaling patayin siya. Ito ba ay isang halamang gamot ng espiritu? Sa pagkakataong ito, nabaligtad ang pangunawa ni Minerva sa mundo. Tinitigan niya ang bagay na nasa kamay ni Terence, walang imak sa mahabang panahon. Sa katunayan, kung hindi niya ginamit ang ginseng para gawin ang golden pill, hindi siya mismo maniniwala dito. Tama, kaya hindi tayo nagpunta dito ng walang kabuluhan. Tuwang-tuwang tumango si Terence pagkatapos mag-double check. Ang Tianqing Path ay nagbigay lamang sa kanya ng isang piraso ng ginseng na kasing laki ng hinlalaki, at ito ay sapat na upang makagawa ng isang gintong tableta. Ngayon, mayroon siyang isang buong piraso. 4,265. Kung ang lahat ng mga ito ay ginamit upang pinuhin ang golden elixir ng nascent soul, ilan ang magkakaroon? Ang konseptong ito, na iniisip pa lang, ay nakapagpasabot na sa mga tao na sila ay hindi magkakaugnay. With this baby ginseng in his hand, kahit wala na siyang ibang ginawa, malaki pa rin ang aanihin niya sa biyaheng ito sa Southern Island. Talagang hindi mahuhulaan ang buhay, at ang pagdating sa kagubatan ng Lofeng sa pagkakataong ito ay talagang isang matalinong hakbang. Ang galing! Matagal itong natunaw ni Minerva bago niya tuluyang tinanggap ang katotohanan na ito ay baby ginseng. Sa wakas ay masaya na siya, ngunit nang maisip niya ang sitwasyon kanina, muling nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sayang naman sina Bubay at Denver. Bagamat ilang araw pa lang silang magkakilala at hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa, sa opinyon ni Minerva, ang mga taong ito ay maaaring ituring na kanyang mga kasamahan sa koponan.
Lahat sila ay pumunta dito para makipagsapalaran para sa baby ginseng. Ngayong hindi nila sinasadyang nakuha ang baby ginseng, nagbago ang mga bagay. Si Bubay ay namatay sa isang trahedya na kamatayan sa harap nila. Para naman kay Denver, Felix, at Hannah, kahit hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, alam nila na kahit ang pinakamakapangyarihang Bubay ay namatay. Sa paglipas ng mga taon, si Minerva ay matagal nang umangkop sa ritmo ng mga pagsubok na misyon at naranasan ang malagim na pagkamatay ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Kung sino pa man ito, baka naging manhid na sila, ngunit bilang isang batang babae na malambot sa labas ngunit matigas sa loob, maaaring hindi na niya ito magawang pumikit. Kahit na panandalian lang silang magkakilala at wala man lang pagkakaibigan, tinatrato pa rin sila ni Minerva bilang mga teammate mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nalungkot siya para sa kanilang malagim na pagkamatay mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lihim na masaya dahil sa kompetisyon para sa kanilang mga interes. Nakakaawa naman sina Denver at Felix. Tinapik ni Terence ang balikat ni Minerva para aliwin siya. Nagbago ang tono niya, ngunit si Bubay ay karapat-dapat na mamatay. Ah! Bakit mo nasabi yan? Hindi maiwasan ni Minerva na matigilan. Tulad ng iba, naramdaman niya na si Bubay ay talagang isang matatag at maaasahang tao. Minerva, nakalimutan mo ba ang sinabi niya bago siya namatay? Sabi ni Terence, umiling-iling. Ang mga salitang sinabi niya bago siya namatay. Naisip ito ni Minerva at nalilitong sinabi, sa tingin ko ito ay parang 5 master sa yugto ng Jindan bilang isang sakripisyo. Tama. Ayos lang kung kilala siya ni Denver at ng iba pa, pero hindi naman natin siya kilala. Isa itong mahalagang sikreto na kinasasangkutan ng baby ginseng. Ang mga normal na tao ay hindi ito ibabahagi sa iba, di ba? Malamig na ngumiti si Terence, pero hindi lang niya ginawa iyon, hiniling pa niya na sumama kami sa kanya. Don't you think it's weird, tao? Walang libreng tanghalian sa mundong ito, at walang ganoong magandang bagay sa mundo ng paglilinang. Kung ganoon, talagang kakaiba. Noon lang napagtanto ni Minerva na hinayaan niya si Terence na gumawa ng lahat ng desisyon. Hindi siya masyadong nag-iisip noon, pero ngayong nabanggit niya ito, bigla siyang natauhan. So, obvious na ang 5 Jindan experts na binanggit niya bago siya namatay, na 5 tao ang tinutukoy niya. Sinabi ni Terence sa malalim na boses, maliban kay Bubay mismo, ikaw, ako, Denver, Felix, at Hannah ay 5 Golden Core Stage Master. Ayon sa sinabi niya lang, hanggat isinakripisyon niya kaming 5, walang attack power ang baby ginseng. Pagkatapos ay kailangan niyang itago ang lahat sa sarili niya. Napakasama niya talaga. Masyadong bisyo. Kaya, si Denver at ang iba pa ay pinatay niya lahat. Napatalon si Minerva sa gulat. Pinag-isipan niya itong mabuti at napagtanto niyang totoo iyon. Pinagpawisan siya ng malamig at natutuwa na tama ang hatol ni Terence. Kung hindi siya hinayla ni Terence pabalik sa nakaraan, naging stepping stone siya para sa kabilang partido. Sa katalinuhan ni Bubay, madaling lokohin ni Terence ang iba. Sa oras na iyon, ang 5 Golden Core Stage na Masters ang magiging kanyang mga piraso ng chess, at magagawa niyang linlangin ang mga ito sa pag-alok ng baby ginseng. Batay sa lakas ng pag-atake na ipinakita ng baby ginseng dati, sinumang ordinaryong Golden Core Stage expert ay nililigawan lamang si kamatayan kung sila ay umakyat. Kapag namatay ang 5 eksperto sa Golden Core Stage, wala nang makakalaban kay Bubay. Kasabay nito, ang sanggol na ginseng ay mawawala ang nakakasakit na kapangyarihan at magiging isang likas na kayamanan na madaling makuha. Ito ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Pinlano na ni Bubay ang lahat mula sa simula hanggang sa huli, gamit ang baby ginseng bilang pain at naghihintay na makapasok ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na magiging maingat si Terence sa kanya. Siya at si Minerva ay hindi man lang sumugod, at sa huli, sila ay napatay ng sanggol na ginseng. Siya ay gumawa ng labis na pagsisikap para lamang makinabang sina Terence at Terence malamang na mamamatay siya ng may hinaing kapag nalaman ito ni Bubay. Sa simula pa lang, alam ko na may mali kay Bubay.
Gayunpaman, hindi ko inaasahan na siya ay napakasama. Para sa kapakanan ng sanggol na ginseng, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang buhay naming 5 para linisin ang daan. Ang kanyang puso ay tunay na masama sa isang tiyak na antas. Napabuntong hininga si Terence, umiling-iling. Ngunit, si Hannah ang kanyang kasosyo sa pagtatanim. Paano siya naging malupit? Naisip niya. Matapos ang takot, nahirapan pa ring paniwalaan si Minerva. Sa harap ng isang sanggol na ginseng, maaari mo ring patayin ang iyong sariling ama at kapatid, pati na ang isang kasamang daw. Si Bubay ay isang ambisyosong tao. Iba ang kanyang iniisip sa atin. Huminto si Terence, medyo nanghihinayang. Nakakalungkot na pinatay sina Denver at Felix ng isang teammate tulad ni Bubay. Kahit hindi sila close, masasabi kong hindi sila masasamang tao. Narinig ito ni Minerva at ibinaba ang kanyang ulo sa kalungkutan. Nakaligtas siya dahil kay Terence, ngunit walang makaligtas kina Denver at Felix. Ang mundo ng pagsasanay ay malupit, at si Terence ay hindi basta-basta nababahala sa buhay at kamatayan ng lahat. Ang tanging magagawa lang niya ay alagaan ang mga tao sa paligid niya. Yung iba naman, sarili lang nila ang maaasahan nila. Gayunpaman, nangangailangan ito ng sakripisyo ng 5 eksperto sa yugto ng Jindan upang mawala ang kapangyarihan nito sa OpenSiba. Ang sanggol na ginseng na ito ay talagang karapat-dapat na maging pinakamataas na kalidad ng espiritual na gamot. Nakita ni Terence ang mabigat na kalooban ni Minerva at iniba ang paksa, tinitimbang ang sanggol na ginseng sa kanyang kamay. Tama, no wonder hindi man lang maririnig sa palengke ang infant ginseng. Napakabihirang na nga at mahirap hanapin, pero nakakabuwis din ng buhay ng 5 Jiedan Stage Master. Ang hirap talaga. Gaya ng inaasahan, nalipat ang atensyon ni Minerva. Nipatikip siya ng bibig sa gulat. Hindi naman natin kailangang isakripisyo ang 5 Golden Core Stage Experts. Ito ay dapat lang na medyo unorthodox na paraan. I think that the mainstream method is to direct kill it like what we did just now. Ungol ni Terence. 4,266. Sa pagganap ng sanggol na ginseng ngayon, para sa isang eksperto sa yugto ng Jindan, kahit para sa isang Jindan Paragon, napakahirap na patayin ito, tama ba? Ang lakas ng batang ginseng na ito, maihahambing na ba ito sa isang eksperto sa Yuanying? Napakurap si Minerva. Kung tutuusin, ang pinagsamang lakas ng 2 early Golden Core Stage Cultivator tulad ni Terence at sa kanya ay maihahambing sa isang orihinal na Infant Stage Cultivator, malamang na may isa pang sekta sa mundo na makakagawa nito. Hindi ito magagawa ng ibang normal na Golden Core Stage Cultivator. Comparable to the original Infant Stage. Hindi naman dapat ganoon. I think nasa peak lang siya ng Late Ores Core Stage. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kung ang sanggol na ginseng na ito ay maihahambing sa isang master ng orihinal na yugto ng sanggol, siya at ang mabangis na apoy ni Minerva na 8 trigrams palm ay maaaring matalo ito, ngunit hindi ito madaling patayin. Ngunit gayunpaman, ito ay labis na pinalaki. Dapat malaman na marami sa mga taong nagsikap na hanapin ang sanggol na ginseng ay mga Jiedan Stage Masters. Upang mapaghandaan ang pag-condense ng Yuanying, kulang pa sila ng Jiedan. Sa lakas ng rurok ng huling yugto ng Jiedan, kasama ang fog na ito na nagbukod sa banal na kahulugan, sapat na iyon para magduse sila ng husto. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang napagtanto ni Terence na ang fog sa paligid niya ay pabilis ng pabilis pagkatapos niyang makuha ang baby ginseng. Sa bilis na ito, mawawala ang lahat sa wala pang kalahating oras ng insenso. Hindi maganda, hindi kami maaaring manatili dito ng matagal. Kung mananatili tayo ng masyadong mahaba, maaari tayong makaakit ng problema. Kailangan nating umalis ng mabilis. Biglang naging alerto si Terence at mabilis na ibinalik ang baby ginseng sa Jade. Kasabay nito, hinailan niya ang kamay ni Minerva at naghanda na umalis. Isang bagay ang sigurado ngayon ang ambon ay ang proteksyon ng sanggol na ginseng. Ngayong patay na ang sanggol na ginseng, kusang naglaho ang ambon. Hindi ito maganda para kina Terence at Terence, na nakakuha ng kayamanan.
Sa isang kahulugan, maaaring maprotektahan ng ambon ang sanggol na ginseng at silang dalawa ng sabay. Ngayong nawala na ang hamog at napakalakas na ng panggamot na halimuyak ng sanggol na ginseng, kung may dumaan na magsasaka, malamang na maakit sila. Malinaw sa isang sulyap na ang pagmamay-ari ng isang ordinaryong tao ng isang jade ay isang krimen, at iyon ay magiging mahirap. Oo. Si Minerva ay hindi nang ahas na magantala at tumango ng paulit-ulit. Siya ay gumagawa ng mga pagsubok na misyon sa loob ng maraming taon at pamilyar sa mga bagay na ito. Agad niyang sinundan si Terence. Gayunpaman, bago pa sila makahakbang ng dalawa, isang nakakatakot na tawa ang biglang lumabas sa itaas nila. Lahat ng Carrion Crows na nagtipon sa loob ng radius na 12-12 milya ay agad na natakot, na talagang nakakatakot. Nagulat si Terence at mabilis na pinrotektahan si Minerva sa likod niya. Hindi niya maiwasang magsisi ng palihim. Nakuha niya ang baby ginseng nang hindi sinasadya at nadala. Kung hindi, sa kanyang palaging maingat na estilo, aalis na sana siya pagkatapos kunin ito. Bakit siya mananatili kay Minerva sa mahirap na lugar na ito? Ngunit, maliban sa sobrang excited, hindi pa tuluyang nagwawala ang ambon, at kung ibang tao ito, hindi sila nagmamadaling umalis. Ang reaksyon ni Terence ay normal, sa karamihan ay medyo pabaya. Isang figure ang bumaba mula sa langit na may nakakatakot na tawa. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo upang tumingin, at ang kanyang puso ay tumibok. Ang taong ito ay talagang bumaba mula sa taas na ilang daang talampakan. Ang kulay abong damit sa kanyang katawan ay tila espesyal na ginawa. Habang nakaunat ang kanyang apat na paa, para silang mga pakpak ng paniki. Maaari siyang mag-glide sa hangin at magpalit ng direksyon ng maliksi, mabilis na umikot sa pagitan ng mga masukal na kagubatan. Ano? Gulat na sigaw ni Minerva. Sa unang tingin, ang taong ito ay parang isang higanteng paniki na kulay abo ang balat. Nang makita niya ang sanggol na ginseng na nag-transform sa isang gintong figurine, naisip niya na ito ay hindi rin tao, ngunit isang espiritong hayop sa anyong tao. Nagulat din si Terence, ngunit hindi siya nabigla sa katotohanan na ang taong ito ay isang hayop o isang tao. Nagulat siya sa katotohanan na ang taong ito ay sumisid pababa mula sa 100 metro ang taas. Hindi ba siya natatakot sa miasma? Pagkatapos ng lahat, ang taas ng miasma ay ilang daang talampakan lamang. Natitiyak ni Terence na ang taong ito ay isang tao, ngunit walang paraan na maaaring baliwalain ng isang taong practitioner ang miasma. Hindi man siya natatakot na malason, ang epekto ng miasma sa kanyang pangunawa ay halos kapareho ng hamog kanina lamang. Malinaw niyang nararamdaman siya at si Minerva sa miasma, gaano kalakas ang taong ito. Bago pa sila makapag-react, ang lalaking naka-gray ay lumapag sa hindi kalayuan sa kanila sa isang kisap mata. Noon lang nila nakita ng malinaw ang mukha niya. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may likas na masamang mukha. Ang pinakakilalang katangian ng taong ito ay ang kanyang matangkad na aquiline nose, isang pares ng maliliit at matingkad na mga mata, na sinamahan ng malupit na ngiti. Malinaw na isa siyang cultivator ng tao, ngunit sa pagtayo sa harap niya, nagbigay siya ng isang mapanganib na aura na parang hayop, na nagpaparamdam sa mga tao ng kaitakot-takot at panginginig. Ang puso ni Terence ay lumubog hindi ito dahil sa hitsura ng lalaki, ngunit dahil sa kanyang lakas. Hindi niya makita sa pamamagitan niya, na nangangahulugan na siya ay hindi bababa sa isang orihinal na sanggol. Nasa harapan nila ang kalaban, at imposibleng makatakas sa oras na ito. Isinasantabi ang katotohanang malakas ang taong ito, sa paraan pa lamang ng kanyang pagpapakita, makikita na ang taong ito ay dapat na isang uri ng bilis. Imposible para kay Terence na makatakas kasama si Minerva. Kahit na kaya niya, hindi niya isa sa panganib na ilantad ang kanyang likod sa isang bagong dating na Soul Master sa ganoong kalayuan. Ito ay hindi lamang hindi matalino, ito rin ay isang bawal sa pugilistic na mundo. Ito ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Haha, ang aura talaga ng batang ginseng. Walang kabuluhan ang trip na ito. Ang man in gray ay sumengot ng medicinal scent sa hangin at ang maitim niyang mga mata ay dumapo kina Terence at Terence.
Ngumisi siya, mukhang nahulog sa kamay mo ang sanggol na ginseng. Hehe, hayaan mo muna ang ibang langgam sa kanilang pagkamatay, pagkatapos ay umupo at umani ng mga benepisyo, ang galing mo talaga. Sino ka? Nadurog ang puso ni Terence. Nangangahulugan ang pagsasabi ng lalaki ng ganoon ay napansin na niya ang mga ito. Kaya lang, masyadong mataas ang lakas ng lalaki, kaya walang nakapansin sa kanya, kabilang sina Terence at Bubay. Sa isiping iyon, hindi maiwasan ni Terence na matakot. Kasabay nito, halos naunawaan niya ang dahilan kung bakit naghihintay ang taong ito hanggang ngayon upang gumawa ng isang hakbang. Maliban sa pagnanais na umani ng mga benepisyo, ang isa pang dahilan ay dapat na ang hamog. Halata na kahit ang lalaking nakasuot ng kulay abo ay hindi maaninag sa fog na tumatakip sa baby ginseng. Kung hindi, kinuha na niya ang baby ginseng bago mawala ang hamog. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng lalaki na, malamang, na ang ibig sabihin ay hindi niya masyadong alam ang nangyari pagkatapos nilang pumasok sa ambon, lalo na noong nagtulungan sina Terence at Terence upang patayin ang sanggol na ginseng. 4,267. Ang reaksyon ni Terence ay hindi man lang mabagal, naiintindihan ang buong sitwasyon sa maikling sandaling iyon. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakakatulong sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kalaban ay hindi bababa sa isang bagong dating na Soul Master, at iyon ang tunay na problema. Sino ako? Early Gold Core Ant ka lang, sa tingin mo may karapatan kang malaman. Malamig na tumawa ang lalaking naka-gray at naiinis, huwag mong sayangin ang lakas mo. Masyado ka pang bata para makipaglaro sa harap ko. Bilasan mo at ibigay ang sanggol na ginseng, at iisipin kung hayaan kang mabuhay. Kami nga ay dumating para sa baby ginseng, ngunit si Sir ay mali sa isang bagay. Ang sanggol na ginseng ay wala sa aming mga kamay, kung hindi, kami ay matagal nang tumakas. Bakit tayo mananatili sa mapahamak na lugar na ito? Sinabi ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hehe, sabi ko naman sa'yo huwag kang maglalaro sa harap ko. Hindi ka pa rin naniniwala, di ba? Agad na tumawa ang lalaking nakakulay abo, at ang kanyang pagtawa ay napuno ng layuning pagpatay. Lalong naging mabangis at nakakakilabot ang kakaiba niyang mukha na kanina ay pangit. Wala ka na ba sa baby ginseng? Sasabihin mo ba na tumakas si baby ginseng? Ang fog ang payong na pananggalang ng baby ginseng. Kung ang ginseng ay nasa fog, ang fog ay mawawala kung ang ginseng ay namatay. Ngayong nagkalat na ang hamog, isa lang ang mapapatunayan nito, tiyak na nahulog sa iyong mga kamay ang sanggol na ginseng. Narinig ko rin sa langit na sinabi mong baka makaakit ng gulo. Kung hindi mo kinuha ang ginseng, ano ang iyong nararamdamang kasalanan? Nakikinig sa lalaki sa malamig na pagtawa ni Gray, hindi napigilan ni na Terence at Minerva na tumingin sa isa't isa ng walang imak. Ang lalaking ito ay hindi lamang mukhang mabangis at malakas, ngunit maging ang kanyang mga kasanayan sa pagsusuri ay medyo malakas. Parang hindi maganda ang pagtatapos ng araw na ito. Si Terence ay nagkunwaring nabigla at nagigilty na nakita ang kanyang iniisip. Kasabay nito, humigpit ang kamay niyang nakahawak kay Minerva. Kahit na si Minerva ay kinakabahan sa oras na ito, walang duda na siya ay may lihim na pag-unawa kay Terence. Matapos maramdaman ang lakas ng kamay ni Terence, agad niyang naintindihan. Paano ba? Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pag-aagawan? Medyo mayabang ang lalaking naka-gray. Sa kanyang mga mata, sina Terence at Minerva ay dalawang maagang Golden Core Masters lamang, hindi dapat banggitin. Kung talagang nag-away sila, maaari niyang patayin sa isang sampal. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas ay naroon. Walang kabuluhan ang direktang pagpatay sa kanya. Pagkatapos makahuli ng daga, kinailangang laruin ito ng pusa. Ang lalaking naka-gray ay palaging iniisip na siya ay napakatalino. Sa oras na ito, halatang kailangan niyang gamitin ang kanyang katalinuhan para tuluyang durugan ang kanyang kalaban. Noon lamang niya natatamasa ang isang pambihirang kasiyahan. Gayunpaman, nang ang lalaking naka-gray ay malapit ng tamasahin ang kahusayan ng kanyang katalinuhan,
sina Terence at Terence, na natakot dahil sa kanyang biglaang hitsura, ay biglang sumalakay ng walang anumang babala. Kanina lang ay bakas pa rin sa mukha nilang dalawa ang gulat at mga daga pa rin silang pinaglalaroan ng mga kuko ng pusa. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang matalim na aura sa kanilang mga katawan ay biglang umakyat sa langit. Nang walang sabi-sabi, direkta nilang itinaas ang kani-kanilang lakas sa limitasyon, at ang ligaw na apoy na 8 trigrams palm. Dalawa lang silang maliliit na daga na walang paraan. Bigla silang naging mga lobo. Sa sandaling ito, ang kalupitan at determinasyon na lumabas sa kanilang dalawa ay nagpabilis ng tibok ng lalaking nasa puso ni Gray at nakaramdam siya ng panlalamig. Bilang master ng Yuanying stage, hindi niya akalain na ang dalawang maliliit na langgam sa unang bahagi ng Jiedan stage ay hindi mag-iisip na tumakas, ngunit talagang naglakas loob na manguna sa pag-atake sa kanya. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala, ang mundong ito ay baliw. Ang hindi nila alam ay ang tanging opsyon para sa mga normal na tao ay tumakbo, ngunit para kay Terence, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang lumaban. Hindi naging madali ang pagkuha ng baby ginseng, at hindi lang ito maibibigay ni Terence ng ganito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang normal na kayamanan, ito ay hindi mabibili ng salapi. Hindi ito mabibili gamit ang espiritong Jade, at walang paraan na mahahanap ito sa merkado. Ito ang susi para sa kanya at ni Minerva upang makapasok sa Nascent Soul Realm sa hinaharap. Paano niya ito maibibigay? Bagamat hindi muna magagamit ng dalawa ito, maaga o huli ay gagamitin nila ito. Kung ibibigay nila ito, marahil ay hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong maabot ang Golden Core Stage sa kanilang buhay, na talagang nakakalungkot. Kaya, isa lang ang paraan ni Terence at Minerva para harapin ang lalaking ito na kulay abo, at iyon ay upang labanan ang kanilang buhay sa linya. Kung tutuusin, sa lakas ng kanilang nagngangalit na apoy na mga palad ng 8 trigrams, kahit na ang kalaban ay isang Nascent Soul Stage Master, baka may kapangyarihan pa rin silang lumaban. Nang makitang galit na galit ang dalawa sa kanya, biglang nagalit ang lalaking naka-gray. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya inilagay ang dalawang maliliit na langgam sa kanyang mga mata. Nakaharap sa mabangis na apoy ng dalawang tao ang mga palad ng 8 trigrams, hindi siya umiwas o umiwas. Mahinahon niyang itinaas ang kanyang mga kamay at dirdiretsong ibinato ang dalawang palad. You actually dare to exchange palm strikes with me. I'll let you die with a clear understanding. Bamantong hininga ang lalaking naka-gray sa sobrang kumpiyansa. Bukod sa bilis, siya ay pinakamahusay sa mga diskarte sa palad. Ang Energy Shattering Palm ay isang palm martial technique na masinsinan niyang pinag-aaralan mula noong siya ay nagsimula sa landas ng paglilinang. Maaari rin itong ituring na natal martial technique na pinaka-pinagmamalaki niya. Ang mapanirang kapangyarihan nito ay sapat na malakas para manginig ang mga tao sa takot. Kapag nilinang sa isang mataas na antas ang asensya na nakakabasag ng palad, lalo na pagkatapos niyang maabot ang Nascent Soul Stage, hindi lamang nito kayang sirain ang pisikal na katawan, ngunit maaari rin itong gamitin bilang isang espiritual na pag-atake, na sapat na upang basagin ang primordial spirit ng kalaban. Ito ang pinagmulan ng kakanyahan na bumabasag sa pangalan ni Palm. Ang mga pisikal na pinsala ay madaling pagalingin, ngunit ang primordial na mga pinsala sa espiritu ay mahirap pagalingin. Kahit na ang kabilang partido ay mapalad na makaligtas sa pag-atake ng Yuan Shen, siya ay mapapahamak magpakailanman dahil ang kanyang primordial spirit ay malubhang masasaktan. Mapapalubog lang siya sa bangin ng sakit at pagdurusa, hindi na makakabawi. Ang gayong nakakalito na kasanayan sa militar, kahit na ang isang Yuanying Stage Master ay nakatagpo nito, siya ay magkakaroon ng sakit ng ulo, pabayaan ang dalawang maagang Jiedan Stage Ants, hindi banggitin ang isang direktang hit, hanggat may kaunting resulta, sila ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Bang! Bang! Nagbanggaan ang 4 na palad, at isang malakas na pagsabog ang biglang sumabog sa tahimik na kagubatan ng Lufeng. Kasabay nito, nagdulot ito ng napakalaking alon ng hangin. Ang lahat ng mga halaman sa loob ng ilang milya, kabilang ang matataas na sinaunang mga puno na daan-daang talampakan ang taas, ay nabunot sa isang kisap mata at natangay sa napakalaking alon ng hangin.
Nakakabigla ang eksena kaya napatulala ang lahat. Sa gitna ng pagsabog, sina Terence at Minerva ay parehong umatras ng ilang hakbang pagkatapos ng palitan at bumagsak sa lupa. Wala rin namang kalamangan ang lalaking nakaabo at napaatras din ng ilang hakbang. Sa pagkakataong ito, muling tumingin kay Terence at Terence ang lalaking nakaabo, hindi maitago ang gulat sa kanyang mga mata. Nang makita niyang nagkusa silang dalawa na salakayin siya, naramdaman na ng lalaking naka-gray na medyo pambihira ang kanilang mga aura. Gayunpaman, kitang-kita ang pagkakaiba sa kanilang lakas. Noong una, hindi niya ito isinasapuso at naisip na lamang niyang patayin sila sa isang galaw. Hindi niya inaasahan na ito ang magiging resulta ng pag-atake ng palad. 4,268. Habang umaatras ang dalawa, napaatras din si Terence sa hitsura nito, magka-level sila. Ang dalawang langgam sa maagang yugto ng gininto angkor ay maaaring magkapit kamay upang maisagawa ang gayong mabangis na pamamaraan ng militar na maihahambing sa buong suntok ng isang master sa huling yugto ng gininto angkor. Bagamat ang lalaking ito na kulay abo ay may lakas ng isang Yuanying Stage Master, ngayon lang siya naging masyadong pabaya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nahulog sa isang mahirap na sitwasyon, na pinilit na gumuhit ng dalawang maagang Jiedan Stage Juniors. Kahit isang galaw lang ito, sapat na para mawala ng mukha. Ang lalaking may kulay abo na mukha ay biglang naging malungkot, at ang dugo sa kanyang katawan ay kumulo. Napagtanto niya na ngayon lang siya nahuli at nagkaroon ng kaunting pinsala. Nasa sorry talaga siya. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Dalawang lamang ang maagang mga nagtatanim sa yugto ng Jiedan ay nakapagpalitan ng dalawang welga sa palad sa akin. Dalawa kayong dapat ipagmalaki doon. Hindi na muling umatake ang lalaking naka-gray. Sa halip tumikim siya mula sa 100 talampakan, sayang at dito ka na lang huminto. Wala pang isang Golden Core Stage expert na dumanas ng aking naduraj na palad ni Yuan at nabubuhay pa. Bagamat karapat-dapat kayong purihin, sayang at hindi pa rin kayo makakatakas sa kamatayan. Oh, ganyan ka ba ka-confident? Nakaupo pa rin si Terence sa lupa. Parehong hindi maganda ang mukha niya at ni Minerva sa sandaling ito, ngunit pagkatapos marinig ang lalaki sa mga salita ni Gray, itinaas niya ang kanyang kilay at mahinang nagtanong. Confidence. What kind of confidence is this? It's just common sense. Hindi ko maikikaila na ang kapangyarihan ng pinagsama-sama mong palm technique ay talagang karapat-dapat papurihan, pero sayang naman na crude at low-grade palm technique lang ang alam na random attack. Kumpiyansa na tumango ang lalaking nakasuot ng kulay abo, kahit na mapaglabanan mo ang aking esensya na dumudurog na palad sa ibabaw, paano malalabanan ng basurang tulad mo ang pinsala sa iyong primordial spirit? Malinaw na nasaktan ang iyong primordial spirit, ngunit nagpapanggap ka pa rin na mabuti sa harap ko. Gusto kong makita kung gaano ka katagal makakapit, Ang kanyang primordial spirit ay nasugatan ng husto. Hindi mapigilan ni Terence na ngumiti sa lalaki na para bang tulala ang tingin nito. There's a limit to how much you can desist yourself, right? Sinong mata mo ang makapagsasabi na ang ating primordial spirits ay nasugatan ng husto? Hindi na hinintay na sumagot ang kabilang partido, si Terence at Minerva ay tumayo, magkahawak kamay. Pareho silang mukhang relaxed. Wala man lang silang physical injuries, pati mga injuries sa kaluluwa nila. Sila ay ganap na maayos. Paano? Paano ito posible? Ang lalaking naka-gray ay natulala sa lugar, at hindi man lang siya makapagsalita na maayos ng ilang sandali. Siya ay may lubos na tiwala sa sarili niyang nakabasag na palad ni Yuan. Kahit na siya ay naging pabaya ngayon lamang at hindi ginamit ang kanyang buong lakas upang makipagpalitan ng suntok sa kanyang kalaban, maaari niyang masaktan man lang ang primordial spirit ng kanyang kalaban. Paano siya magiging maayos? Nakikita ba niya ang mga bagay? Ang hindi niya alam ay ang normal na Golden Core Stage na mga Masters ay hindi makayanan ang kanyang enerhiyang nakakabasag na palad, at hindi rin kaya ni Terence at Minerva. Nakakalungkot lang na may invisible helper si Terence, na tinatawag na Ghost Thing.
Sa mga tuntunin ng pagkontrol sa primordial spirit, inaangkin ng multo na siya ang pangalawa sa mundo, ngunit walang nang ahas na mag-claim na siya ang una. Ito ay isang tunay na dakilang Grandmaster. Kahit na ang kabilang partido ay master ng Yuan Ying stage na magaling dito, paano siya may kukumpara sa multo sa aspetong ito? Ang pag-atake ng espiritual na pakiramdam na hinaluan ng lalaking nakagray sa enerhiyang nakabasag na palad ay natunaw ng multo ng walang tunog. Ang pamamaraan ay napakalalim na hindi niya ito matukoy. Nasa harap mo na ang katotohanan, at iniisip mo pa rin na imposible. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Tiningnan niya si Minerva, ngunit hindi agad siya umatake. Sa tingin mo kaya mo kaming talunin dahil lang sa katamtaman ang lakas namin. Hehe, hindi ka ba masyadong kumpiyansa? Dahil sa katahimikan ni Terence, nataranta ang lalaki. Ang paraan ng pagtingin niya kina Terence at Terence sa wakas ay nagbago mula sa mapagmataas hanggang sa seryoso. Nakikita niyang wala talagang sugat ang dalawa. Matapos matamaan ng nakakabasag ng enerhiya na palad, hindi banggitin ang matinding pinsala sa kanilang espiritu, wala man lang silang pinakapangunahing pisikal na pinsala. Sa kaibahan, siya mismo ang nagdusa ng maliit na pinsala. Sa hitsura nito, bagamat mababa ang lakas ng 2 taong nasa harapan niya. Nang sila ay nagsanib puwersa, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban at kapangyarihan sa pagtatanggol ay tila hindi bababa sa kanya. Masasabing magkaparehas sila. Dapat may mali sa abnormal na sitwasyong ito. Biglang nanginig ang lalaking nasa puso ni Gray. Pakiramdam niya ay hindi kasing dali at kaaya-aya ang bagay ngayon gaya ng inaakala niya. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Ang lalaki ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa simula, nakatingin sa kanilang dalawa, at ngayong nagpalitan na sila ng suntok, muli siyang natakot sa kanyang hitsura. Masyadong mataas ang tingin niya sa mga ito. Sa katunayan, sa palitan ng suntok na iyon, bagamat nakatulong ang makamulto na bagay kina Terence at Minerva na burahin ang kanilang divine sense attacks, hindi pa rin dapat maliitin ang mapangwasak na kapangyarihan ng energy-shattering palm ng kalaban. Sina Terence at Minerva ay talagang parehong nasugatan ng husto, o hindi sila mapupunta sa ganoong kaawa-awang kalagayan, na paatras mula sa epekto. Gayunpaman, mabilis na napagaling ni Terence ang kanyang sarili, at sa pamamagitan ng kanyang kamay na nakahawak sa kamay ni Minerva, maging ang pinsala ni Minerva ay gumaling sa ilang salita, kaya naman siya ay napakalmado. Ngunit hindi ito alam ng lalaking naka-gray. Sa kanyang mga mata, alam lang niya na sina Terence at Minerva ay nakaharap sa kanyang ipinagmamalaking yuan na durog na palad, at pareho ang kanilang mga katawan at yuan spirit ay hindi nasaktan. Nakakagigil talaga ang kinakatawan nito. Alright, I'm not an unreasonable person. Since napatunayan mo na ang lakas mo, aaminin kong may qualifications ka para makausap ako. Sabi ng lalaking nakasuot ng kulay abo sa malalim na boses. Anong ibig mong sabihin? Nagulat sina Terence at Minerva. Agad na pinawi ng lalaking nasa salita ni Gray ang pressure na ibinibigay niya sa kanila. Nakita niyang hindi naman sila passovers kaya balak niyang makipag-negotiate. Ang kapal talaga ng balat ng lalaking ito. Ito ay ang katotohanan para maabot ang orihinal na antas, ang The Man in Gray ay kailangang dumaan ng maraming at nagkaroon ng maraming karanasan sa labanan. Kahit na hindi niya makita ang trump card ni na Terence at Terence, alam niyang hindi ganoon kadaling harapin ang dalawang ito gaya ng iniisip niya. Kung patuloy niyang ipipilit ang kanyang kamay, bagamat siya, isang Yuan Ying stage master, ay nadama na ang kanyang mga pagkakataong manalo ay mas mataas, ngunit sa antas ng kahirapan na ipinakita ng 2 taong ito ay tiyak na nangangailangan ng maraming pagsisikap. Malamang na ang magkabilang panig ay masugitan na hindi katumbas ng halaga. Ang pinakakinatakutan niya ay ang pagpukaw ng ikatlong partido sa laban, at pagkatapos ay wala siyang makukuha. It's very simple. Ayon sa Rules of Wilderness Adventures, kung sino ang makakita nito ay makakakuha ng kalahati. Basta't ibigay mo ang kalahati ng baby ginseng, hahayaan ko kayong dalawa at isipin ang sarili ninyong negosyo. Paniguradong sabi ng lalaking nakasuot ng kulay abo. 4,269.
Half para sa lahat ng nakakakita nito. Medyo sobra na yan. Hindi kaagad tumanggi o sumang-ayon si Terence, ngunit mukhang problemado siya at nakasimangot, nag-aalangan. Si Minerva naman ay walang balak magsalita. Ang lahat ay nasa kay Terence. Hindi siya nakilahok sa pagdedesisyon at nakinig lang sa mga utos ni Terence. Nang marinig ang maligalig na tono ni Terence, hindi nagalit ang lalaking kulay abo. Sa halip, lihim siyang natuwa. Mula sa tono ni Terence, nagkaroon ng pagkakataon. Alam na kapag mas mataas ang antas ng isang tao, mas lalo nilang pahalagahan ang kanilang buhay, at mas hindi sila madaling makipag-away sa iba. Ito ay likas ng tao. Kung kaharap niya ang isang Yuanying stage master na kapareho ng level, ang lalaking kulay abo ay maaaring hindi mag-atubiling lumaban hanggang kamatayan, ngunit sa harap ng dalawang maagang Jiedan stage master, para itong isang bilyonaryo na sinusubukang mamatay kasama ang isang pulubi sa tabi ng kalsada. Kahit anong isipan niya, malaking kawalan ito. Kaya, ang lalaking kulay abo ay hindi natatakot na makipagtawaran si Terence sa kanya, ngunit natatakot siya na si Terence ay maging one-track-minded at itataya ang kanyang buhay upang labanan siya. Hindi magandang bagay sa kanya kung pareho silang nasugatan. Hanggat hinati namin ito sa kalahati, maaari kayong maglakad sa iyong landas at lalakad ko ang aking landas. Hindi ko hawakan ang isang solong buhok sa iyong ulo. Ngunit kung hindi mo ito ibigay sa akin, kakailanganin nating labanan hanggang sa kamatayan. Kahit na mayroon kang ilang mga kasanayan, nasa yugto ka pa rin ng Golden Core. Nag-iingat ako ngayon at pinigilan ako, na pinapayagan kang lumaban sa iyong pagkakataon, paano kung ikaw? Well. Nag-alinlangan si Terence, ngunit bago makapagdiwang ang lalaking naka-gray, sinabi niya, paano natin malalaman kung ano ang tsansa nating manalo kung hindi tayo lalaban? F*6, lokong bata talaga siya. Nang marinig ito, agad na sumibol ang galit ni Gray. Gusto niyang patayin agad ang walang alam na batang ito. Binibigyan kita ng isang mabait na payo. Mas mahusay mong isipin ito bago mo sabihin ito. Tinatreto kita bilang numero 1 numero, kaya binibigyan kita ng isang pagkakataon upang talakayin ito. Ang lalaking naka-gray ay talagang ayaw makipag-away hanggang kamatayan kina Terence at Terence. Kailangan niyang maging matyaga at subukang hikayatin sila, ang aking pasensya ay napakalimitado. Kung nagpapakatanga ka lang at kung talagang mag-aaway, mahirap sabihin kung makakaalis ba kayong dalawa dito ng buhay. Ang mga kalamangan at kahinaan ay napakalinaw, hindi mo maaaring makita ito ng malinaw, tama? Pero, pinaghirapan naming makuha ang baby ginseng, at gusto mo ng kalahati nito pagdating mo. What a joke! Ibinuko ni Terence ang kanyang mga labi habang nagsasalita, ngunit hindi niya maitago ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Kung sino pa man, hindi sila papayag na sumuko sa oras na ito. Inasahan na ito ng lalaking naka-gray, ngunit lihim siyang natuwa. Hanggat ang batang ito ay hindi isang one-track-minded na tanga, walang magiging problema. So sinasabi mo na sobra ang hiniling ko. Nakakunot ang noo ng lalaking nakakunot ang noo. Oo nga pala, at sinabi mo na kung sino ang makakita nito ay makakakuha ng kalahati. 3 tayo rito, at ikaw ay dumating mamaya. Bakit namin ibibigay sa iyo ang kalahati, samantalang ang natitira ay kalahati lang ang maaari naming paghati-hatian ng dalawa? Nagkunwaring nag-aalangan si Terence. So ako pa ang may kasalanan. Hindi naman masyadong maganda ang ekspresyon ng lalaking naka-gray, pero pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, bigla siyang nagngangalit at sinabing, fine, since that's the case, I'll take a step back. Hindi ko kailangan ng kalahati, bigyan mo lang ako ng pangatlo. Bagamat mukhang may sakit siya sa ibabaw, talagang nag-aartista lang siya. Sa sandaling ito, ang puso ng lalaking nakasuot ng kulay abo ay nag-aapoy sa kasakiman. Ito ay isang buong nascent ginseng. Kahit pangatlo lang, napakalaking piraso na. 1/3. Medyo naantig si Terence, ngunit nag-alinlangan siya. Ngunit 4 sa mga kasamahan ko ang namatay para sa baby ginseng na ito. Para mabigyan ka ng ikatlong bahagi nito. Little brat, I'm telling you, 1/3 is already my bottom line.
Hindi mo ba alam kung ano ang makakabuti sa iyo at samantalahin mo ako? Sabi ng lalaking naka-gray na may madilim na ekspresyon. Naisip niya na dahil nag-aalok siya ng ganoon kagandang alok, siguradong papayag agad ang kabilang partido. Hindi niya inaasahan na ganoon pa rin ang pag-aalinlangan ng kabilang partido. Hindi niya maiwasang magalit muli. Hindi mabusog. Hehe. Baligtad ang mga salita ng kamahalan, malinaw na ang aming koponan ang nagbuwis ng 4 na buhay para makuha ang sanggol na ginseng, ngunit gusto mong kunin ang ikatlong bahagi nito sa sandaling dumating ka, sino ang walang kabusugan? Sabi ni Terence, itinuwid ang kanyang leeg. Kung ganoon ano ang gusto mo? Biglang nagalit ang lalaking naka-gray. Siya ay isang master ng Yuanying stage, ngunit kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo sa harap ng 2 langgam sa unang bahagi ng Jedan stage. Ngayon, hindi lang ang kabilang partido ang hindi bumili, kundi sinamantala rin nila ang kanyang ilong. Ito ay talagang matatagalan. Kahit natiisin ng isang tiyuhin, hindi niya ito matitiis. Anong gusto mo? Tanong ni Terence. Anak, I'm being so kind to discuss this with you. Don't think that I'm afraid of you. Kung talagang inuubos mo ang pasensya ko, today will be the day you die. Ang lalaking nakaabo ay napuno muli ng layuning pumatay, ngunit hindi siya umatake. Sa halip, nagpatuloy siya, how about this? 1 quarter, hindi kukulangan. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Oh, sige. Tumango si Terence, ngunit bago pa makapagdiwang ang lalaki, natigilan siya sa sumunod na sinabi ni Terence. Kung gayon papatayin na lang kita. Bago niya tapusin ang kanyang pangungusap, muling umatake sina Terence at Minerva ng may matinding pag-unawa. Nagtelepathic ang dalawa. Hindi nag-iwan ng anumang pahiwatig si Terence nang magsalita siya ngayon, at handa na si Minerva. Ang ligaw na apoy na 8 trigrams ay magkadikit, umaatake kaagad. Laking gulat ng Man in Gray silang ang dalawa ang unang umatake, at hindi niya inaasahan na mauulit ang ganoong bagay. Silang dalawa ang unang umatake sa kanya. Parang wala silang pakialam sa isang bagong dating na Soul Master na tulad niya. Dahil determinado kang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Ang lalaking naka-gray ay tumawa sa galit, siya ay isang tunay na nascent Soul Master, kung tutuusin. Kahit na biglang umatake sina Terence at Terence, makakareact pa rin siya sa oras. Inipon niya ang kanyang chi at ginamit muli ang enerhiyang nakakabasag ng palad. Ngumisi ang lalaking naka-gray, puno ng killing intent ang katawan niya. Hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas sa nakaraang pag-atake ng palad, ngunit sa pagkakataong ito, dapat niyang hayaan ang dalawa na maranasan ang tunay na lakas ng isang orihinal na infant stage master. Bang! Bang! Nagsalubong ang 4 na palad at lumikha ng panibagong alon ng hangin, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Pantay-pantay ang mga ito noon, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpapigil ang lalaking naka-gray. Pinagsama niya ang lahat ng kanyang chi sa kanyang mga palad at pinalipad sina Terence at Terence, habang siya mismo ay hindi gumagalaw. See? This is the truth. Ang lalaking naka-gray ay tumawa ng buong pagmamalaki, ngunit bago pa man niya masabi ang salitang, lakas, nagbago ang sitwasyon. Pinalipad nga ang dalawa, ngunit bago lumipad si Terence, biglang may ibinato sa kanya ang kabilang kamay nito. 4,270. Hindi inaasahan ng lalaking naka-gray na may hawak pa rin si Terence. Natigilan siya, at tumama ang bagay sa kanyang mukha. Isang sobrang bomba na pinagsama ang purong chi at apoy, ito ang tunay na killer move ni Terence. Kanina lang siya natigilan, lahat para sa kapakanan ng pag-condense ng bombang ito. Ang lalaking naka-gray ay hindi alam kung ano iyon, ngunit ang napakadelikadong aura na binigay nito ay naging dahilan upang siya ay manginig. Sa kasamaang palad, inipon niya ang lahat ng kanyang chi sa kanyang mga palad upang garantiya na mapapatay niya sina Terence at Terence sa isang galaw, at ang kanyang mukha ay ganap na walang proteksyon sa sandaling ito. Boom! Ang super bomb ay sumabog sa mukha ng lalaki na kulay abo, at ang kalapit na kagubatan ay nanginag.
Hindi lamang nito ikinaalarma ang buong libingan ng mga espiritong hayop, ngunit maging ang mga espiritong hayop at mga magsasaka sa loob ng 100 milya ay labis na nabigla sa biglaang pagsabog ng isang malakas na aura kaya't hindi sila nang ahas na gumalaw ng mahabang panahon. Ang buong sementeryo ng mga espiritong hayop ay nanginig nang bumagsak ang super bomb. Ang lalaking naka-gray, na hindi makaiwas sa oras, ay itim na itim sa buong katawan, at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Gayunpaman, ang sigla ng isang Yuanying stage master ay talagang malakas. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi patay, ngunit sumisigaw sa sakit. Maging si Terence mismo ay nabigla sa eksena. Ang super bomb ay ang kanyang huling trump card, at kung hindi nito mapatay ang lalaking naka-gray, kung gayon siya ay nasa matinding problema. Gayunpaman, matapos makita ang kalagayan ng lalaking kulay abo, huminahon ang puso ni Terence. Hindi patay ang lalaki, ngunit halatang malubhang nasugatan siya, at higit sa lahat, nabulag ang kanyang mga mata. Bagamat ang mga magsasaka sa yugto ng Yuanying ay nasanay na sa paggamit ng kanilang espiritual na kahulugan upang madama ang mga bagay, kadalasan ay umaasa pa rin sila sa kanilang mga mata. Ito ay lalo na kitang-kita sa sandaling ang mga mata ay nabulag. Kahit na alam ng isang tao na ang isang tao ay maaaring gumamit ng banal na kahulugan upang palitan ang pangunawa, ang isa ay hindi pa rin namamalayan na mataranta at magiging tunay na bulag. Sama-samang pag-atake, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong makahinga. Tiningnan ni Terence si Minerva at sumigaw. Parehong siya at si Minerva ay nagtamo ng malubhang pinsala mula sa nakaraang palitan ng suntok. Kahit sa kanyang kakayahan, hindi siya makakabawi sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon na hindi maaaring palampasin. Ito ang lalaking nasa pinakamahinang sandali ni Gray. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito at hintayin siyang kumalma, ang lahat ng mga pagsisikap niya noon ay nawala ng saysay. Sa lakas ng isang orihinal na infant stage master, kapag siya ay gumaling, kahit na hindi niya mapatay sina Terence at Minerva, kung gusto niyang tumakas, si Terence at Minerva ay tiyak na walang magagawa. Gaya ng inaasahan, ang sinasadyang sigaw ni Terence ay naging dahilan upang ang nalilito ng lalaking nakaabo ay lalong hindi magawa. Isa itong psikolohikal na pag-atake. Sa pagharap sa ganitong uri ng kaaway, hindi banggitin si Terence, kahit si Minerva ay hindi magiging malambot ang puso. Maraming taong karanasan sa mga pagsubok na misyon ang nagpaunawa sa kanya na ang pagiging mabait sa kaaway ay malupit sa kanyang sarili. Agad siyang nakipagtulungan kay Terence at buong lakas na umatake. Boom! Ang dalawang palad ng mabangis na apoy na 8 trigrams ay tumama sa lalaking nakasuot ng mingmen ni Gray. Siya ay malubhang nasugatan ng super bomb, at ngayon ang lalaking naka-gray ay nagpapulala ng mga bagay. Matapos ang ilang saglit na pagsigaw at pagpupumiglas, sa wakas ay hindi na siya makagalaw. Patay na siya, tiningnan ni Terence ang aura ng lalaki at nakahinga ng maluwag matapos itong kumpirmahin. Tumango siya kay Minerva. Ang mga binti ni Minerva ay naging halaya at halos mahulog siya sa lupa. Mula nang lumitaw ang lalaking nakaabo hanggang ngayon, siya ay nasa gilid. Ang pagharap sa isang orihinal na kalaban sa entablado ng sanggol sa napakalapit na distansya, ang nakakatakot na presyon na halos nakikita ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. At ito ay kahit na ang karamihan sa atensyon ng kalaban ay kay Terence. Mahigit sa 70% ng pressure ang hinarang ni Terence. Kung si Minerva lang mismo, hindi talaga niya masisiguro na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na umatake. Kung isa pang ordinaryong early Golden Core Master, malamang na natakot sila hanggang sa mamatay. Matapos matiyak na patay na ang lalaki, hinanap ni Terence ang kanyang katawan. Ang pagpatay ng mga tao para sa kayamanan ay karaniwang kaalaman sa mundo ng pagsasanay. Hindi yun ang orihinal na intensyon, ngunit dahil napatay na niya siya, hindi naisip ni Terence na kunin ang pera mula sa mga patay. Ito ay isang Yuanying master, at anumang bagay na ihulog niya ay magiging isang pambihirang kayamanan, at maaaring may magandang bagay na magagamit nina Terence at Minerva. Matapos hanapin ang katawan ng lalaki saglit, nakakita si Terence ng isang napakagandang disenyong bulsa sa malawak na manggas ng kanyang kanang kamay. Hinailan niya ito pababa at laking gulat niya. Anong mali?
Kinakabahang tanong ni Minerva, iniisip na may nangyari. Wala lang, ngayon ko lang napagtanto na ang taong ito ay talagang mabuting tao. Sabi ni Terence na may kakaibang ekspresyon. Ah, mabuti siyang tao. Lalong naguluhan si Minerva, iniisip na maling tao talaga ang napatay niya. Hindi niya maiwasang mataranta, pagkatapos. Ano ang dapat nating gawin? Hindi ba tayo nakapatay ng mabuting tao nang hindi sinasadya? Hindi naman. Kung hindi natin siya papatayin, hindi siya magiging mabuting tao sa atin. Ngumiti si Terence at ipinasa ang bag kay Minerva, tingnan mo. Nalito si Minerva. Kinuha niya iyon at tumingin sa loob. Bigla siyang natigilan. Siya ay sumigaw sa hindi makapaniwala, ito. Ito ang Wando Golden Core Fruit. Hindi kalakihan ang bag, at kakaunti lang ang makalangit na kayamanan sa loob. Tila ang lalaking nakakulong kulay abo ang nagtipon sa kanila sa paglalakbay na ito sa kagubatan ng Lofeng. Anumang bagay na nakakuha ng kanyang mata ay natural na hindi magiging karaniwan. Ang anumang item na random na kinuha mula sa bag ay isang magandang bagay na hindi mabibili sa labas. Hindi makilala ni Minerva ang iba pang mga prutas, ngunit nakilala niya kaagad ang dalawa sa mga ito. Sila ang Wando Golden Core Fruits na nakuha niya kay Terence sa Huaychanwu Mountain. Tama. Nang malapit na siyang idlip, nagkusa siyang maghatid ng unan sa kanyang pintuan. Minerva, sa tingin mo ba ay mabuting tao ang taong ito? Tumawa si Terence, tumaas ang kanyang kalooban. Sa mga tuntunin ng halaga, ang baby ginseng ay mas mataas sa Wando Golden Core Fruit, ngunit hindi ito kailangan ni Terence at Terence sa maikling panahon. Ang pinakakailangan nila ngayon ay ang Wando Golden Core Fruit. Ang dahilan kung bakit sila pumayag na pumunta sa kagubatan ng Lufeng kasama si Denver sa pagkakataong ito ay dahil pumunta sila para sa Wando Golden Core Fruit. Gayunpaman, ang presensya ni Bubay ay nagbago ng kanilang isip sa huling minuto. Hindi inisip ni Terence na ito ang magiging resulta ng kanyang paglalakbay sa kagubatan ng Lofeng. Kakakuha lang niya ng baby ginseng, at ngayon ay may nagbibigay sa kanya ng Wando Golden Core Fruit. Nasa panig niya ang swerte. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.